Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So today is Monday. So for this morning, pass muna ako sa aking bonsai because I need to clean my hobby, etc. The RC, flying like a drone and others. And also isi-share ko rin sa inyo kasi may isa tayong kaibigan na nagtanong regarding my X-Max kung kalas ba daw og baterya or tawag yun, matakaw ba sa battery. So yun ang explain ko, tapos yung namang regarding the tie rod or steering rod na pinalitan ko ng metal, at saka na-observe ko with this plastic and the metal kung anong advantage at disadvantage. But before that, punta muna tayo. Pakikita ko sa inyo yung eggplant na seedlings na kaunti na lang naiwan kasi natanim-tanim ko na. So punta na tayo doon. So, ito na naman yung seedlings na eggplant ko. It is organic soil ang ginagamit ko, kaya medyo mataba siya. So, this variety pala is not only Dumaguete variety but it came from Korea. So, yung ibang gustong magkaroon nito tapos hindi man sila nagpunta diri, so hindi sila makatanim ng eggplant from Korea. So, ito yung mga niya, makita with a sample, this one. So, yung dahon, grabe ang dahon niya. So, diferensya siya. Mostly, eggplant is mag-violet-violet na yung palwa. Ito is green lang siya. So, yun. So, balik na tayo doon sa aking RC na yun ang ipapakita ko sa. Tapos, palipalin ko yung drone ko para ma-testing na naman kung anong nangyari sa drone, kung makalipad ba. So, ito na ang sinasabi ko sa inyo as my RC. So, yung nagtanong sa akin regarding the battery, kung kalas ba siya o baterya or hindi. So yung sa battery sa akin lang is I have here what they call is 14 volts, 14.8 volts, at is 4,000 mAh. Then nakabaon dito or nakalagay dito sa mismo sa RC, itong malaki is I think it's only 11 volts and 5,000 mAh. So yung para madugay siya, mahurot ang baterya, depende yun sa amperage. Then punta naman tayo dito, tanggalan ko itong body nito. So I need to dito, ang dami ng alikabok, so kailangan kong linisin. So ang nakalagay dito sa baterya niya, yan, natanggal na yung kuan, nagburot na, nagkuha na. So it is 11 volts kasi pwede naman lagi 11 volts, tapos 5,000 mAh. So hindi siya masyadong mabilis tumakbo because it's only 11 volts, a total of 22 volts. Kaya lang is dugay siya ma-drain, dugay mahurot. So it takes an hour paglaro ko. Then ang i-share ko sa inyo, itong isa naman ng RC, which marami pang RC dun sa baba. So this other RC, sana yon. So dito yung itong paglaro ng RC, itong tools ko, bali tatlo itong toolbox ko, may charger pa doon, saka iba pang mga tester and other mga spare parts na napalitan ko. So like this one here, ito, bikan siya. So this one is like a steering rod or tie rod dito sa M-Max. So dito tayo sa M-Max. So ito siya, kaya ko ito pinalitan dahil yung gulong niya hindi straight, parang nakabakaang ba. Kung pagganyan niyo, itong gulong ito para nakabakaang. So ang ginagawa ko, pinalitan ko, pero may disadvantage itong metal nga what we call this steering rod, itong stabilizer ba ito, anong tangalan nito, isa kasi pag mabangga siya, tapos ang kusog kay pagkabangga or ang bilis yung pagkatama niya sa kung saan siya nabangga, is mababawog ba, mabibend siya. Kaya nangyari na sa akin ito, this portion, I think this one, kasi nabangga yung gulong dito ng lakas na lakas, nabibend ito. So kaya this kung i-compare dito sa X-Max ko, dito tayo i-focus niya. This one here, this is a plastic. Ito ang nagdala sa steering niya, yung pagliko-liko. Kita nyo ha? Yan. Oh, tumutulak-tulak. Yan. So, may upgrading part dito na it is what we call is metal. Kaya lang hindi ko pinalitan kasi mas durable ang plastic compared to metal, kasi pag mabilis yung pagkamangga, either maputol or mabebent. So pakita ko sa inyo ha. Anyway, this is wala naman ito ginagamit. Tignan ninyo.
Binibend ko ito kasi ginawa ko ng backup sa bumper. So this is ito ang original niya, hindi nabibend. So may siya parang ball joint ito nasa gilid. Then tignan nyo, yan. So dili siya mabalik, it's very durable. Tapos babalik lang siya kung ibabalik mo. So talaga. So this is all about my RC, which is a 4RC here. So we need some mga kanang cleansing liquid para malinisan ko itong lahat, tapos ibalik naman sa loob. Then ititesting ko itong apat kung okay pa, gagana pa, wala pang problema. So for this morning, kasi maganda ang panahon, although may ulap na lang kaunti, so magbabalis ako. Ito na naman ang ititesting ko kasi ang tagal-tagal na, tapos laging magkaroon ng navigation error. Hopefully this time is walang navigation error. So as a vlogger, supposed to be, I do my vlog is on RC. Kaya lang it's happened na hinay o gamay lang ang manunod sa RC silig siguro. Kasi mahal ang RC. So landing na lang ako sa bonsai, which is dalhin ko ito. Tapos itong drone ko. So itong bonsai materials na ito ang nakaganado ko kasi first time kong nag-vlog itong bonsai material, which is Cascade Tamarind, is nakaani kaagad siya ng 1,000 view, libo na may nanonood. So nainganyo ako, that's why halos lahat ng mga video ko is about bonsai. Yun. So ito din ang nakaabot sa akin ng naging akong na-monetize sa YouTube, kaya nagkaroon ako ng mga counting revenue pero hindi as much as marami. Kaya for this day, ipapalipad ko ito, i-assemble ko ito. So nag-asa ko ng permission sa anak ko na gagamitin niya yung cellphone kasi itong cellphone kong Huawei, ito ang gagamitin ko dito sa drone. So isa-set up ko ito tapos paluparin ko. Anyway pala, ito ang mga gamit ko sa RC which have Loctite. So ito ang pang Loctite sa yung mga thread para hindi lumuluwag sa vibration ng RC. At saka ito naman yung grasa. So hindi ito basta barato. Yan, gwapo kaya ang grasa nila. So hindi ko pa ito nagamit kasi hindi pa ako naglagay kasi tinamad. Then we have also another Loctite here. Yan. So marami akong mga tools ng mga RC, mga RC sa aking mga RC at saka baterya. Yung mga baterya ko nandun sa loob. So i-assemble ko na itong drone ko. Ano naman, dili mayo? Blue sky, hindi blue. Ang blue sky ni mo blue. So ito na set up ko nitong aking drone. So sabi nila ito ang ihon itong tapos DJI. Diyan nakabutang. Okay, cancel. Okay. Ang patulong ako sa anak ko, hindi ako marunong dito. Wala ka. So hintayin natin. Sana hindi na ako mag-unlock dito tapos is wala ng navigation error. So ang gawin ko na lang dito is alipad ako sa mababa lang. Tignan ko lang. So, 0 pa ang satellite niya. Yan na. So, take off with caution. GPS? Yung GPS niya is 0 pa. Lagay natin dito sa ano tawag dito? Sa ground. So, dito sa aming lugar, napakahirap magpalipad ng drone kasi malapit kami sa airport. So nagkaroon pa ako ng 6 na GPS. Satellite. Na GPS, satellite pala. So 8. Then ang battery ko is 93. Kahapon try namin itong ipalipad kaya lang nag-ulan.
So hindi na videohan, so nagligpit na lang kami. Pero na-unlock na sa anak ko. Ayan na, nag-11 satellite siya. So it says take off with caution. So at naman ni atubang. Dito natin ni atubang kabila. So kailangan pala now and then magpalipad tayo ng drone para marunong tayo. Kasi nalimutan ko na paano ito ipalipad. Yan. Take off. So mag-record na lang ako para masama ko rin sa video ko. Oops. Home point updated. So makuha mo ang kuan. Palapit dito yung camera. So ipababa ko ito tapos tingnan natin kaano siya ka-stable at saka ang sabi niya is home point updated. So yun. So focus is yun ang natutuwa ako dito kasi wala siyang tibo. So parang nakalak. May counting movement. So giwang-giwang. So try ko ipaakyat sa taas. So again, this is the views ng aming lugar. So at a height of 50 meters lang ako kasi may aeroplanong dumadaan dito, baka matamaan tayo yan. So that is already 50 meters above. So try ko ipunta doon kung saan siya. Tapos Nako-videohan ra pa. ako na lang. So ito yung lugar namin sa so layo na siya, takot ako. So balik tayo. So dito sa aming lugar, hindi ka basta palipad ng drone kasi may mga private property dito. So yun ang sa akin yung pagpapalipad ko ng drone is hanggang ganito na lang. So ang gagawin ko na lang dito, mag-move na lang ng dahan-dahan paikot. So ito yung mga kapitbahay namin. So sa pagpapalipad ko ng drone para sigurado yung kailangan ang ginagawa ko yung drone ko is na sa vision ko na makikita ko pa rin. So hindi ako magdi-depend sa remote control na dito na ako tumingin, hindi ko na alam kung saan yung drone. So ito bababa na ako para makita nyo kung saan siya. So at least sa awa ng Diyos is nawala na yung navigation error. Kaya yung conclusion ko is ang cause pala yung navigation error is kuan pala yung mga wireless internet, yun ang cause sa navigation error. So itong ginawa ko is only cinematic flight. Yan, babalik na ko landing kasi ititesting ko lang ito na okay para ang drone ko for 3 years old DJI Mini 2. Yan, so hindi ako nakatingin dito sa camera. Ang tinignan ko is yung drone kung nasaan na siya. Kasi minsan ito magloko kasi kung tingnan ito sa height niya, it is 6.2. Pero kung tingnan mo sa drone is nandyan sa 10 meters na ang haba niya. So hindi na fix. Pero ang nakaganda lang kung makita niyo yung drone is napaka-stable. Yan, balik tayo sa baba. So that is around 3 meters. Tapos dito sa monitor ko is only 1 meter dito sa monitor. So na lang, focus itong drone
para makita nila nga wala talagang movement. Stable na stable. Although marami nitong track itong itong propeller kasi na ito yung nagka-navigation error before. Basta na lang saan siya lumipad. So I have a 75 battery here. So kailangan para mag-aral tayo yung sa movement dito. So dito na lang ako mag-i-ending. Dito yung drone ko sa harap ko. So yan. So for this morning, kasi hintayin ko lang na maabot siya ng 70% yung battery, then I do landing para iligpit na ito, itago na ito. So kung necessary nga magkaroon ako ng vlog with the use of drone, ayan, magpapalipad na ako ng drone. So kung makikita ninyo, hindi na siya masyadong stable because of the propeller niya may mga gas-gas na. So parang mag-vibrate because pero ang gimbal is naka-steady pa rin. So at 71%. So for this morning, ito lang ang masishare ko regarding my RC at saka yung mga bonsai ko dito sa bahay at saka itong drone na until now is still working. Tapos natutuwa ako because wala nang navigation error. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead for you. Bye-bye. Landing na ako. Landing.